Mabuhay po tayong lahat. God bless you all. Kabanata 172. Vice President, huwag po. Ano ba ang ginagawa mo, hayop ka? Huwag mo akong hawakan. Simulat sa pool simple lang ang buhay ni Miss Ella Graves. Hindi pa siya nakaharap ng taong tulad nito na ubod ng sama sa buong buhay niya. Sa sandaling ito, wala siyang malay na nagpupumiglas laban sa pagnanasa ni Julian. Ngunit wala siyang laban sa kanyang mahigpit na paghawak, nanigas ang buong katawan niya. Wala siyang lakas. Ipinakita ni Julian ang tunay niyang kulay, itinulak niya si Ella sa sahig. Walang pakialam kung sisigaw si Ella at sinimulang hilahin ang mga payat na binti niya. Huwag, Vice President, pakiusap, pakawalan mo ako. Pakiusap, hindi ko na ulit gagawin iyon. Nahihirapan si Ella na pumiglas habang tumulo na lamang ang kanyang mga luha pababa sa kanyang mukha. Sinadyang pinili ni Julian ang office space para sa kanya mula pa noong una. Isang space na isolated lahat. Walang makakarinig kahit sumigaw siya ng malakas. Tumawa si Julian na parang baliw, hinawakan niya ang mga mapuputing binti ni Ella. Gamit ang isang kamay, inabot niya ang blue tablet at isinubo iyon sa kanyang bibig gamit niya pa rin ang isang kamay. Kung wala ang tablet, wala siyang lakas, sa kabila ng nangangalit na pagnanasa niya na matikman si Ella sa mga oras na ito. Kalabog. Sakto nang nalunok ni Julian ang tablites na pampagana sana nang. Sinipa ang pintuan ng opisina at nagpakita si Harvey York. Nakangiti habang naglalakad papunta sa kanila. Nais lamang ni Harvey na makuha ang phone number ni Ella Graves, ngunit may narinig siyang sumisigaw mula sa loob ng opisina nang nasa front door siya kanina lang. Ikaw. Nagulat si Julian nang biglang nagpakita si Harvey. Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Labas. Lumabas ka. Galit na inutos ni Julian. Kung ibang sitwasyon ito, matatakot si Julian, dahil alam niyang hindi siya dapat gumawa ng gulo sa mga taong mayroong Amex Black Card. Ngunit pinalakas siya nang nilunok niya ang blue tablets. At pakiramdam niya ay tila naging isa siyang super saiyan na parang si Son Goku, maituloy lang niya ang kanyang nararamdamang pagnanasa kay Ella sa mga oras na iyon. Sa sandaling ito, hindi na niya kayang huminahon pa. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko ay mukhang nag-e-enjoy ka, Vice President Julian. Kung hindi dahil sa white coat, baka napagkamalan na kitang taong lobo. Nagsimulang tumawa si Harvey saka sinipa ang isang upuan. Tumama ang upuan sa likurang bahagi ni Julian, at nasira sa isang malakas na snap, na nagpabagsak sa kanya. Sinamantala ni Ella ang pagkakataong ito, upang makawala mula sa malademonyong pagkakahawak ni Julian sa kanya. Sa sobrang takot at pagkabalisa, kung makikita ng ibang nurse na ganito si Ella, hindi sila mag-aatubiling mag-aksaya ng ilang segundo para bigyan siya ng isang mainit na yakap at protektahan siya. Sa sandaling ito, kinilabutan si Ella ngunit gumaan ang kanyang loob at medyo nagulat din. Bakit siya nandito? Kung hindi dahil sa kanya, pinagsamantalahan na ako ng lalaking ito. Ngunit dahil sa kanya nagkaroon ng excuse si Julian para dito. Kabanata 173. Sa isang saglit, hindi alam ni Ella Graves kung dapat ba siyang magpasalamat o kamuhian si Harvey York. Tinitigan niya si Harvey nang may kalituhan sa kanyang mata. Ang isang Diyosa na obses sa larangan ng medisina para sa kanyang buong buhay ay naguluhan sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi alam ng puso niya ang gagawin dahil sa lalaking ito. Pero sa pangyayaring iyon, mukhang mas kaakit-akit at kabigabighani si Ella sa puso ng mga tao. Ang kapal mong tamaan ako. Hindi mo ba alam na nakatayo ka sa teritoryo ko ngayon? Nang gagalaiti sa galit si Julian, wala siyang katwiran. Wala akong pakialam kung sino ka, lumayas ka na ngayon o hihilingin mong mamaya ay patay ka na sana. Ngumiti si Harvey at naglakad papunta kay Julian. Agad niyang hinawakan ang leeg ni Julian, at itinaas siya ng bahagya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Nasasakal si Julian at tila umaakyat ang dugo niya sa kanyang ulo para pakalmahin siya. Hindi na mapigilan ni Julian sa sandaling ito ang kanyang malakas at galit na sigaw. Nakatayo si Ella Graves doon sa gilid, nababalisa. Huwag tayong masyadong pabigla-bigla.
Tumingin si Harvey York kay Ella at kalmadong sinabi, isang basura ang taong isang imoral. Kung wala ako ngayon, hindi ka lamang dinungisan ng lalaking ito, pwede niya rin itong gamitin para e-blackmail ka, at paglaruan ka. Isang daga na kalat sa mundo ang lalaking tulad nito. Pinakamababang uri ng hampas lupa at nagmamakaawa ka pa rin sa kanya. Alam kong mabait ka, ngunit Miss Ella, kung minsan ay may manipis na linya sa pagitan ng pagiging mabait at pagiging tanga. Bahagyang namula ang mukha ni Ella. Mahina niyang kinagat ang kanyang maliit na kulay rosas na labi at tumigil sa pagsasalita. Ikaw, pakawalan mo na ako. Pinabalaan kita. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, sisiguraduhin kong ipapadurog sa mga tao ko ang mga buto mo. Sa sandaling ito, nanlaban si Julian habang nagsusumigaw na para bang kakataying baboy sa isang palengke. Kahit sa isang vice president na tulad ko, mataas pa rin ang authority na meron ako, pangalawa lamang sa presidente ng Niamey Hospital. Napakarami ng mga upperclassmen ang nagmakaawa para sa aking presensya. Nang gugulo ng ganito ang lalaking ito, bigla na lang nagpakita kung saan man. Hindi kita mapapatawad. Talagang hindi. Naisip ni Julian, kahit pakawalan siya ni Harvey ngayon ay mamamatay pa rin siya. Saktong nag-isip si Julian ng mga paraan para harapin si Harvey York habang nakangisi. Sampal, sa sumunod na segundo, sinampal na ni Harvey si Julian sa kanyang mukha. Isang pulang palad ang bumakat sa mukha ni Julian, na parang isang talampas na kulay rosas. Ikaw hayop ka. Ang kapal ng mukha mong tamaan ako. Patay ka sa akin, patay ka. Patuloy na nagpupumigla si Julian at sumisigaw, puno ng galit. Bahagyang napanganga si Ella sa gulat. Alam niya ang authority na pinanghahawakan ni Julian sa ospital, kahit na ang president minsan ay walang kapangyarihan kumpara sa kanya. Ngunit itinuturing ni Harvey ang kanyang authority na parang wala ito, sinampal ang kanyang mukha kung kailan niya gusto. Ang taong ito, siya ay tunay na. Naantig ang puso ni Ella sa sandaling ito, kahit hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya. Kabanata 174. Bahagyang bumukas ang pinto ng opisina, at umalangaw-ngaw ang ingay mula doon. Nagmadali ang mga medical staff sa nakitang pangyayari at saka tumawag ng security guard upang sumugod sa eksena. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ang vice president. Nagmamadali si Taylor Stone sa opisina na may kasamang backup sa kanyang likuran. Nakita ni Julian si Taylor at agad na naglabas ng isang masamang ngiti sa kanyang mukha na namamaga na parang lechong baboy. Patuloy siyang nagpupumiglas at umaarteng hambog sa harap ni Harvey York. Tapos ka na. Agad-agad sumigaw si Julian kay Taylor. Dalian nyo, hulihin nyo siya, at galpihin saka itapon sa labas. Ikaw ulit. Napagtanto ni Taylor na ito ang lalaking sumipa sa kanya sa sahig. Marahas siyang lumakad papunta sa kanya, handa nang makipaglaban. Hoy bakulaw! Hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Ako lang naman ang kapatid ni Liam Stone. Ang siga ng Niamey, ang lakas ng loob mong magpakitang gilas sa harap ko, papatayin kita ngayon. Sinarado ni Taylor ang pintuan ng opisina, at kumuha ng fruit knife na nakatago sa ilalim ng kanyang mga braso na may mukha na puno ng karahasan. Kalmadong binigkas ni Harvey, nang hindi lumilingon sa kanya, paano mo pa rin nagagawang ipagyabang si Liam Stone ngayong nasa hukay na siya? Hindi ka ba natatakot na saksakin na lang sa likod nang hindi mo alam kung ano ang nangyayari? Tumawa si Taylor at sinabi, pinatay ang kapatid ko, siya ang totoong boss ng mga siga sa kalye ng buong Niamey. Hindi pa isinisilang sa mundong ito ang kayang pumatay sa kanya. Biglang nagsimulang mag-ring ang phone ni Taylor bago pa niya natapos ang kanyang sinabi. Tumingin siya sa phone niya at saka tumawa. Sinabi mong pinatay ang kapatid ko. Tingnan mo, at tumatawag pa siya. Pinakita niya ang screen ng kanyang phone dito, nakadisplay ang pangalang Liam Stone. Para magpasikat, nilagay ni Taylor ang kanyang phone sa speaker mode at sinagot ang tawag. Hoy boss! Sa kabilang panig, isang nanginginig na boses ang sumagot, boss, kailangan mong umalis dyan. Pinatay ni Tyson Woods ang ating boss. Tapos na tayo. Beep, beep, naputol ang tawag mula sa kabilang linya.
Pero rinig pa rin ni Taylor ang mga nakakapangilabot na sigaw na iyon bago maputol ang tawag sa kanya. Ang dating mayabang na si Taylor ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Hindi, imposible ito, paano nangyari iyon? Malumanay na sinabi ni Harvey York, sigurado ka bang nais mo pa ring manatili dito? Kung maghihintay ka pa, baka mawalan ka na ng oras at pagkakataong tumakas pa. Ikaw, takot na tumingin si Taylor kay Harvey. Paano nalaman ng lalaking ito, na pinatay ang kapatid ko? Kaya ba niyang makita ang hinaharap? O mas masahol pa? Ngayong wala na ang kapatid ko, hindi ko alam kung papaano ako mamamatay sa hinaharap kung sasagasaan ko ng ganito ang isang mayamang tao. Kabanata 195. Habang iniisip iyon, magalang na yumuko si Taylor Stone kay Harvey York. Sinabi niya pagkatapos, Sir, sana'y mag-enjoy ka dito. Bakit hindi ka na lumayas ngayon? Marahang sinabi ni Harvey. Bang! Umatras kaagad si Taylor, sa kanya sinara ang pinto sa likuran niya. Malakas na sumigaw si Julian, Taylor, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na binugbog ako, gagawin mo ba ito o hindi? Sa sandaling iyon, wala sa mood si Taylor na pakialaman sila. Natalo si Liam Stone ang kapatid niya. Mabuti pa at bilisan ko na, kung hindi baka mapahamak din ako. Sa sandaling iyon nagring ang phone ni Harvey. Basta na lang niyang binato si Julian sa sahig. Pagkatapos nito, sa kanya sinagot ang tawag sa phone. Harvey, inabutan ako ng matinding traffic ngayon lang. Nasaan ka? Okay na ba ang lolo ko? Isa iyong tawag mula kay Rosalie na Iswell. Talagang huli na siya. Tumingin si Harvey kay Julian na nakabulagta sa sahig. Nasa bad mood siya. Naiinis niyang sinabi, nasa opisina ako ni Dr. Graves. Matagumpay ang operasyon ng lolo mo. Nasa VIP ward siya ngayon. Pwede ka nang pumunta doon. Pupunta ako doon pagkatapos kong harapin ang matabang panot na bastardong ito. Ha, ano ang ibig mong sabihin sa matabang bastardong panot? Kailangan mo ba akong pumunta dyan para tulungan ka? Nang marinig na ayos na ang lagay ng kanyang lolo, huminga ng maluwag si Rosalie at pagkatapos ay nag-alok ng tulong. Bahala ka. Ibinaba ni Harvey ang phone at malamig na tinitigan si Julian, na nakabulagta pa rin sa sahig. Sa sandaling iyon, namumula ang mukha ni Julian, at namumula ang parehong mga mata niya. Mukha siyang hayop na puno ng pagnanasa. Pagkatapos ay bayulente siyang dinura ang malaking laway sa bibig niya at tinitigan si Harvey. Mahigpit niyang sinabi, bastardo, tapos ka na. Hindi ka man naglakas loob na umalis. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Ella at malamig na sinabi, at ikaw? Napakabait ko sa iyo, ngunit tinanggihan mo ako. Isa ka lang itik. Paanong ang taas ng tingin mo sa iyong sarili? Mas mabuti pang maghanda ka ng lumayas dito ngayong gabi. Habang pinapagalitan niya sila, kinuha niya ang kanyang phone. Naghahanda na, para tumawag. Nang makita iyon, tumawa si Harvey. Hindi siya sumugod papunta sa kanya. Ngunit sa halip, ay umupo siya sa sofa. Pagkatapos ay tinignan niya si Julian ng malamig at sinabing, may tatawagan ka ba? Ayos. Maghihintay ako dito. Tingnan natin kung sino ang nasa panig mo. Habang nakatayo sa tabi niya, labis na kinakabahan si Ella. Pagkatapos ay lumakad siya palapit kay Harvey, at marahang nagsalita. Sir, maraming salamat sa iyo, baka napahamak na ako kung wala ka. Sir, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kabanata 196. Ako si Harvey York. Bahagyang ngumiti si Harvey at nagpakilala. Hindi ito masyadong iniisip ni Ella Graves. Mahina niyang sinabi, Mr. York, mabuti pang umalis ka na agad. Si Julian ang Vice President ng ospital. Minsan, palihim niyang binabaliwala ang President kahit na mukhang iginagalang niya siya sa harap ng iba. May mga malalaking tao siyang kakampi. Isa pa, marami siyang kakilalang mga mayayaman at maimpluwensyang tao. Kahit mayaman ka, hindi mo siya pwedeng ma-offend. Nang masabi ang mga bagay na iyon, nag-alala si Ella. Para sa kapakanan ko ngayon, mapapahamak si Harvey. Nandito pa rin ang kanyang elder, at kasalukuyang nagpapahinga dahil sa katatapos na operasyon. Sigurado akong imposibleng maayos na mareresolba ang gusot na ito.
Isa pa, hindi na siya makakapagtrabaho sa ospital na iyon sa hinaharap. Ayos iyon, dahil hindi siya nag-aalala kung hindi siya makakahanap ng trabaho ngunit, nag-aalala siya sa mga pasyente doon. Huwag kang mag-alala. Maliit lang na bagay ito. Kaya kung resolbahin ito. Ngumiti si Harvey at pinagaan ang loob ni Ella. Saglit na napatigil si Ella, at hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya alam kung bakit nasabi ni Harvey ang ganoong mga bagay, ngunit bigla niyang naramdaman na pagkatiwalaan siya ng walang dahilan. Sa sandaling iyon, tatawag na sana si Julian. Ngunit bago pa niya ito nagawa, narinig niya ang ilang mga footsteps sa pintuan ng opisina. Pagkatapos, pumasok ang dalawang lalaking nasa middle age na kasuot. Ang kanilang mga katawan ay mukhang payat at matangkad, at mukhang medyo malakas at marangal ang mga ito. Bukod doon, may isang middle-aged man na lalaki na nakasuot sa likuran nila. Sa unang tingin, mukha siyang isang mayaman at maimpluwensyang tao. Nang mapansin ang middle-aged na lalaking iyon, lumiwanag ang mga mata ni Julian. Lumitaw siya na parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ay bigla niyang hinagis ang kanyang sarili sa paanan ng middle-aged na lalaki at nagsimulang umiyak na nakakaawa. CEO na Iswell, dumating ka sa tamang panahon. Tatawagan sana kita ngayon lang. Dapat kong makamit ang hustisya para sa akin. CEO na Iswell, walang malay-malay na tumingin si Harvey. Kakaiba ang tingin niya. Zeno na Iswell. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ella. Talagang natakot siya sa oras na iyon. Si Zeno na Iswell ay kabilang sa mga na-Iswell mula sa lalawigan. Bukod pa dito, ang mga na-Iswell ang pinakamalaking shareholder ng ospital na iyon. Ang isang malaking taong tulad niya ang dumating. Tiyak na lagot siya at si Harvey. Nagmukhang mayabang si Julian. Tumingin siya kay Harvey. Napakapangit at nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Bagaman yumaman ang na-Iswell sa kanilang mga negosyo sa larangan ng mga antik, hindi ibig sabihin na iyon lamang ang mga negosyo nila. Ang isang malaking pamilya na tulad nila ay tiyak na papalawakan ng kanilang mga negosyo sa maraming larangan. Tiyak na magkakaroon sila ng impluwensya sa buong lalawigan. Si Zeno na Iswell ang nag-iisang kinatawan ng mga na-Iswell sa Niemhey. Medyo makapangyarihan siya at maimpluwensya. Gayunpaman, karaniwang isa siyang mapagpakumbabang tao na nagpapanatili ng isang low profile. Kung kaya, hindi ganoon karaming tao ang nakakakilala sa kanya. Sa taong iyon, aksidenteng nalaman ni Julian ang pagkakakilanlan ni Zeno. Pagkatapos ay medyo naging handa siya na maglingkod kay Zeno, at iyon ang dahilan kung bakit siya na-appoint bilang Vice President ng ospital. Kung hindi siya makakakuha ng post na iyon kahit sa susunod niyang buhay dahil sa kanyang poor medical skills. Tumingin si Zeno kay Julian sabay bahagyang tumungo sa kanya. Pagkatapos nito, mahina niyang sinabi, narinig ko na may lalaki dito na ang pangalan ay Harvey York. Pwede ba akong magtanong? Ako iyon. Pinag-cruise ni Harvey ang kanyang mga kamay. Hindi siya tumayo o tumingin ng diretso kay Zeno. Wala siyang balak gawin iyon. Nang makita ang kanyang ugali, diretsyong tumalon si Julian mula sa sahig. Sigaw niya pagkatapos. Bastardo, bakit hindi ka tumayo ngayon? Sino ka ba sa palagay mo? Ang kapal ng mukha mong kumilos ng mayabang sa harap ni CEO na Iswell. Ang yabang mo talagang kopal ka. Baka hindi mo alam kung papaano ka mapapahamak mamaya. Harvey, mas mabuti kung tumayo ka na ngayon. Bagaman walang muwang si Ella, alam din niya na hindi ordinaryong tao si Zeno. Kahit na ang mga malalaking taong mula sa Niemhey ay hindi naglakas loob na galitin siya. Sa sandaling iyon, bahagya lamang nang ngumiti si Harvey. Gayunpaman, lumakad paabanti si Zeno ngayon. Pagkatapos ay magalang niyang sinabi, Mr. York, sinabihan ako ni Miss na Iswell na pumunta rito. Gaano man kalaki ang gulo dito, personal akong tutulong para maresolba ito. Malinaw na nakiusap si Rosalie na Iswell kay Zeno na pumunta sa ospital. Kaya niyang kumitawan sa mga na-Iswell sa buong Niemhey, at isa siyang napakalakas at maimpluwensyang tao. Ngunit mababa lamang ang katayuan ni Zeno sa mga na-Iswell kung ihahambing kay Rosalie, na isang direct descendant ng pamilya. Tumawag sa kanya si Rosalie ngayon lang.
Bagaman hindi niya naisip kung ano ang nangyari, sumugod pa rin siya agad sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na kasalukuyang nakakonfine sa kanyang ospital si Shane. Casual na tinuro ni Harvey si Julian. Isa lamang siyang bastardo. Wala naman masyadong gulo. Naiintindihan ko. Hindi nagpakita ng anumang pag-aalangan si Zeno. Pagkatapos ay tumalikod siya para sipain ang likuran ng ulo ni Julian. Malamig ang mga mata niya. Julian, ano mismo ang nangyari? Ito. Sa sandaling iyon, napatigil si Julian. Hindi niya magawang mag-react doon, nakaranas siya ng head congestion ngayon. Sa wakas ay tiningnan niya si CEO na Iswell mula ulo hanggang paa, kahit hirap. Bakit siya naging magalang sa binatang ito? Isa pa, sinipa niya ako nang hindi nagtatanong. Nakatayo sa tabi nila, napatigil din si Ella. Sino itong si Harvey? Paano niya nagawang pasunurin si CEO na Iswell sa mga simpleng salitang iyon? Nang makita iyon, malamig na ngumiti si Harvey at sinabi, hayaan mong ipakilala ko sa iyo Mr. na Iswell. Ito si Dr. Ella Graves. Niligtas niya ang buhay ni Senior Shane na Iswell ngayon lang. Ano? Nang inig si Zeno. Mr. York, sinasabi mo ba na nandito ngayon si Senior na Iswell sa aking ospital? Ano mismo ang nangyari? Maraming salamat po mga idol sa patuloy na suporta hanggang sa muli.